Dito sa mundo, may mga bagay na hindi natin may paliwanag. Mga lamang lupa at nabubuhay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Gaya na lamang ng isang diwata, manananggal o aswang na gumagambala sa buong sanlibutan upang sila'y maminsala ng mga inosente, mga mangkukulam o mambabarang. Halina't sagapin natin. Anong patong? Paparos, dali, tanggal na doon kamot. Dahil ka mo dyan makakali. Dahil karga. Udyo out, wang oyos. Dung, just. Pili-pili ka po. Para saan siya kayo? Malalim yung tira na ni. Patron ba? Dali, tanggal na. Tanggal na. Alalay po tanggal mo. Dito sa Panganiban Drive, lungsod ng Naga, Barangay Triangulo, may isa di umano na nagpapalayas ng masasamang espiritu at nagpapagaling ng iba't ibang karamdaman gamit ang taglay na kapangyarihan. Ako pala po si Vince Healer ng TMN Bicol po. Shout out po sa master ko ng TMN Bicol na si RKB TMN, master namin po sa Karunungan Lihim po. Ako pala si Vince Healer ng Naga City po. Dito ako nanggagamot po sa Zone 7, Panganiban Drive, Barangay Triangulo, Naga City. Nagsimula po ako na manggamot is 28 po. 28 years old po. Year 2017, 16, 17, 18, dyan na po, parati na po akong nananaginip po ng mga kakaiba. Pero bata pa lamang po ako ay nananaginip na talaga ako. Nakakapunta ako na kung saan-saan. Una ko pong nananaginip ako, yung ito pong patrona dito sa atin, sa Bicol po, Nuestra Señora de Peña Francia at Divino Rostro po. Parati po yan. At around 2019, March, pandemic na po yun, natulog na kami. Tapos, mga bandang 12 a.m. hanggang 3 a.m. na naginip ako, around dyan na naginip ako. Merong sa akin, nagpakita ng isa sa panaginip ko na isang babae na nakasuklob na tapos na yung mga kandila. Tinanong sa akin, sabi sa akin, nakikita mo ba ang langit? Sabi ko naman, nagtugon po ako. Ang sabi ko naman, opo, nakita mo ba ang Panginoong Jesucristo? Tingnan mo ang Panginoong Jesucristo. Siya ay nalulungkot sa nangyayari ngayon sa mundo natin. Di yun po. Sabi ko, opo, pagtingala ko, formang Panginoong Jesucristo, walang muka pero korting tao na maraming bituin sa langit po. Kasi tumingala ako pagtingala ko, yun ay nakita ko. Doon, isa pa rin pong pahiwatig na kung paano po ako nagsimula. Doon na at nanunood na po ako. Bakit sabi ko, doon na tawag dyan, parati na ako nanonood ng mga spiritual sa Facebook man, sa YouTube. Nanonood na ako noon. Doon na nag-start at doon na nag-start yung pananalig ko. Dati ay wala, puro barkada rin ako. Puro inom, sigarilyo, inom, may bisyo, inom, sigarilyo. Yan. Pero ngayon ay natigil ko na rin po yan kasi kailangan itigil kasi ako'y nanggagamot na po. Lahat iniwan ko po yung makamunduang ginagawa ko po sa buhay ko. Kasi sa mga nangyari sa buhay ko, kailangan po na mangyari yun. Year 2019, umuwi yung yung classmate ko ng elementary ko sa Tinago. Noon pa ay naghahanap na kami. Sabi ko, kumusta tong kaibigan ko na to? Kumusta to? Kasi magkaibigan mula
elementary, magkaibigan na kami. Magkaklase kami niyan. Eh di hinanap ko. Naglipat ako ng bahay kasi umalis ako dito sa bahay na to, dito sa bahay ko, dito sa Triangulo. Naglipat akong Isarog sa may Tinago, Barangay Tinago. Eh di, tapos nakapag-chat sa akin, Vince, umuwi ako ng Bicol, meet tayo. Eh di doon na yun, ang pangalan yun ay si Angelo Peña, si Kim. Doon na. Tapos, sabi, may di nagkakaanuhan na pala kami na siya rin ay may spiritual rin siya, ako ay may spiritual rin. Pares na palang kami may nagtatangan ng orasyon noon, ay hindi pa naman kalakasan yun na namin mga basic lang yun ng mga orasyon, yung pang mga kuha pa namin yun sa YouTube sa Facebook, ganyan. Tapos kung noon, pumunta ulit siya sa Maynila. Tapos, pagbalik niya ulit, kumain kami ng mga classmate ko at ng yung yung kapatid niya. Bumalik kasi siya dito Bumuwi siya ng Bicol, ng Naga City. Kumain kami noon ng pag-uwi niya ng hapon. Hatid na kami. Nakakwento yung namin, yung isang naming classmate na si Jose, nakakwento na ganito ang kapatid ko, ay pamangkin ko na merong sakit, ganyan. Tapos, pumunta kami sa bahay nung niya. Yun, pumunta kami. Doon na namin nalaman nung may spiritual pa lang kami. Kasi may pinasukan, yung kapatid ng classmate namin ay pinasukan. Pero mas hindi na si Kim ang nagkumbate noon. Nalaman namin ay kami ay nasa larangan ng kumbate spiritual ng aking kaklase. Doon na kami nag tapos ay nahulaan kami ng ilang manggagamot at mga kaibigan namin na may hahanapin kami. Hanapin ninyo ang batang ito na magtuturo sa inyo. Ito na, insert ko na, komplikado lang po. Ito na po, hinanap namin ang aming magtuturo sa amin at nasumpungan namin. At ako'y nagpasalamat sa Panginoong Diyos ay nasumpungan namin ang magtuturo sa amin sa spiritual. Kasi yun ang propesiya ng mga manggagamot. Ilang manggagamot po ang sa amin na may hahanapin kaming bata na magtuturo sa amin sa larangan ng spiritual. Pero batang-bata puro yun. Pero ang karunungan ay di marurok po. Yun ang aming maestro po. Na si RKB TMM ng Bicol po. At sa larangan naman ng sa larangan ng pakikipagkumbate ko sa mga pasyente na nandito na pumupunta sa akin dito, ay meron ako na-encounter na isang pasyente ko na muntik na akong mamatay. Hindi po basta-basta ang pinasok kong larangan po ng paggagamot po. Kasi kumbate po ako. Kung wala po akong karunungan na mataas po, nalihim na karunungan ng mataas, patay na po ako. Yun, hindi pa ako kalakasan na manggamot noon. Wala pa akong taglay na karunungan na mataas po. Pero po, muntik na akong mamatay. Naka-encounter ako sa pasyente na mambabarang. Halos po, para lang po, sa mga naniniwala lang po disclaimer lang po, para sa mga naniniwala lang po. Kung kayo'y bukas ang third eye, ay makikita ninyo, ay lumalabas dito sa tainga ng mga langgam. May lumalabas ng mga insekto sa kanyang mga katawan. Doon pa ako naka-encounter na mataas na mambabarang. Ay muntik pa ako mamatay. 3 araw na ako hindi nakakatulog. Kasi halos gusto talaga ako, pinagtatangkaan niya akong patayin talaga ako ng mangkukulay na mambabarang kayo. Halos hindi pa ako kalakasan maggamot noon. Talagang as in. Sa awa naman ng Diyos ay hindi ako pinabayaan. Ako'y parating nalalangin lang. Nalubayan ako ng mangkukulam na yun, ng mambabarang na yun. Muntik na ako mamatay at marami ako na-encounter pag-exorcism.
mataas na ano, pero walang tataas sa Diyos. Pero may mga, sabi daw, malakas. Itinatanong ko, o sino ka ba? O, demonyo daw siya, di demonyo. Kasi kung minsan nasasapian ang isang tao, ay wala ng pananalig sa Diyos, wala ng liwanag ang puso. Hindi na niya niyayakap ang Diyos. Hanapin ang pangalan at sambahin ang pangalan ng kataas-taasan ng Diyos Ama na nasa langit, at tanging sambahin ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tinubos niya ang lahat ng kasalanan natin dito sa mundo. Kaya parating manalig, manampalataya, at parating manalangin sa Kanya ng direkta. Linisin ang puso at humingi ng tawad sa mga nagawa ng kasalanan dito sa lupa. Tao tayo, tandaan ninyo yan. Madali ng paghuhukom ng Diyos. Nasa huling panahon na po tayo. Gusto magpagamot po, pumunta po sa akin dito, direkta po sa aking bahay, Zone 7, Barangay Triangulo, Naga City. Sa wala po, donation po ako. Kung wala pong pambayad, wala pong problema. Magdala lang po ng tubig, mineral at healing water po. Healing water ko po. Wala pong bayad ang aking basbas sa healing water po. Sa mga gustong magpunta dito, kahit walang pagbayad, libre po, gagamutin ko kayo. Basta pumunta lamang po dito sa bahay. Libre ko po kayong gagamutin. Dito sa ating daigdig, lahat tayo may kanya-kanyang paniniwala at pananaw. Depende sa ating pananampalataya. Pero ang higit sa lahat, na makapangyarihan sa lahat, walang iba, ang ating Diyos Ama na lumalang sa atin.